Ayan na. ICI recommends filing of complaints versus several government officials over flood control mess. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. So, kung akala ni Jinggoy Estrada na safe na siya dahil biniro siya ni Marcoleta, kung natatandaan nyo sa isang hearing na safe si Jinggoy, hindi pa pala. Ganon din si Joel Villanueva na akala niya porke nilinis ni dating ombudsman Samuel Martires ang kanyang pangalan ay safe na rin siya. Ay hindi po ganon. Dahil dito, dalawa sila nakasama ang isa pang malaking pangalan na si Saldico na nirerekomendang kasuhan dahil dito sa flood control anomalies na to. Yung kay Jinggoy Estrada nga mukhang dala-dalawa ang kasong kanyang kahaharapin. Dahil aside from this case na nirerekomenda ng ICI na kasuhan si Jinggoy, meron pa po siyang isa. Sabi po dito sa balita, Supreme Court denies petition for certiorari of Senator Jinggoy Estrada and affirms that his pedophile cases may be prosecuted separately. Pero ito naman po ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa rekomendasyon ng ICI na maghain ng reklamo laban sa kanya. Statement ni Senator Jinggoy, wala akong tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa mga flood control projects at kaya kong patunayan ito sa hukuman. Ang mga paratang laban sa akin ay pawang hearsay o batay lamang sa sabi-sabi. Handa akong ipagtanggol ang aking sarili at dumaan sa anumang proseso ng batas upang patunayan na nagsasabi ako ng totoo at nananatiling tapat sa aking tungkulin bilang lingkod bayan. Lilinisin ko ang aking pangalan at buo ang aking tiwala na sa tamang panahon mananaig ang katotohanan. The recommendation of the Independent Commission for Infrastructure does not weaken my resolve to prove that I have done nothing wrong. I welcome every opportunity to clear my name before the proper forum. Justice must be served not through speculation but through truth and due process. Na siyang dapat naman. Kung kakasuhan si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Saldico, at yung iba pa, ito ang tamang pagkakataon para linisin ninyo ang pangalan ninyo. Kung mapapatunayan na wala kayong kasalanan, edi masaya. Ngayon, kung mapatunayan na kayo ay nagkasala, dapat nyong harapin. At ang pinaka-importante yata dyan ay isoli ang pera ng bayan. Isa pa tong si Joel Villanueva. Kung akala niya ay ligtas na siya dahil dinismiss ni dating ombudsman Samuel Martires ang kanyang kaso, kasama ang pangalan niya sa mga nirerekomendahan na kasuhan sa korte.
Pero yun yung kaso niya kung saan dinismiss ni dating Ombudsman Martires ang kanyang kaso ay hindi pa po nagtatapos doon. Dahil nasabi na nga ni Ombudsman Boying Remulla na sisiyasatin, pag-aaralan muli yung pagkakadismiss ni Samuel Martires sa kaso ni Joel Villanueva. At yung hinihintay kong sagot or pahayag ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol dito sa dismissal na iginawad ni Samuel Martires ay nagsalita na po siya. Sabi po sa Bombo Radio, ex-Ombudsman Morales kay Ombudsman Remulla, simulan ang pagsisiyasat sa dismissal ng kaso ni Villanueva sa mismong record. Pinayuhan ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si incumbent Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa kaso ni Senator Joel Villanueva na una nang na-dismiss sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Si Morales ang naglabas ng 2016 dismissal order laban kay Villanueva na noon ay kinatawan ng Citizens Battle Against Corruption Party List o yung SIBAC. Ito ay kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang 10 million pesos Priority Development Assistance Fund or pork barrel. Kumonsulta naman si Remulla kay Morales kasabay ng pagnanais nitong maimbestigahan ang kontrobersyal na issue. Ayon kay Remulla, pinayuhan siya ni Morales na simulan ang investigasyon sa mismong record ng kaso ng senador. Hindi anya dapat nakokontento sa recollection o memorya at sa halip ay kalkalin ang lahat ng record kalakip ng kaso ni Villanueva. Dahil kung matatandaan ninyo, sabi ni Samuel Martires na hindi niya matandaan yung ibang detalye ng kaso ni Villanueva na napakahirap namang paniwalaan. Paano niya makakalimutan ang detalye nitong kaso ni Villanueva? Para bang isinulat na lang sa tubig? Walang records. Sa ngayon, mukhang dapat maghanda-handa na si Joel dahil hindi lang sa ICI ang dapat niyang harapin kung hindi itong pagkalkal muli ni Ombudsman Boying Remulla sa kasong dinismiss ni Samuel Martires. So, ito na ang simula. Unang mga pangalan na pinapakasuhan ng ICI. Siyempre, tanong ng marami, bakit wala ang pangalan ni Martin Romualdez? Bakit? Hindi nga ba pwedeng wala? Dahil kung matatandaan ninyo, simula pa lang, nagtanim na ng intriga si Sara Duterte nung tinawag niyang tambalos-los itong si Martin Romualdez. Isang estilo ng mga Duterte na minana ni Sara Duterte sa kanyang ama. Dahil sinabi po ni dating Pangulo at inamin niya na nung panahon niya, sila ay nagtatanim ng intriga, nagtatanim ng ebidensya. Maglalabas sila ng kahit na anong balita. Ipapakalat nila yung intriga para maniwala ang taong bayan, para mag-stick doon sa taong yon yung gusto nilang paninira na ginawa nila kay President Bongbong Marcos. Na simula pa lang ng kampanya, kahit na si Sara Duterte na anak niya ay katandem ni President Bongbong Marcos sa Uniteam, nagtanim siya ng intriga na si Bongbong Marcos, kandidato pa lang sa pagkapresidente, ay cocaine user, addict at isang weak leader. Na nakakapagtaka, hindi naman pinigilan o sinaway nitong si Sara Duterte ang kanyang ama sa pagpapakalat ng ganong intriga. So maaalis ba natin na isipin na may kinalaman si Sara Duterte sa paninira ng kanyang ama? Dahil mantakin ninyo, magkatandim kayo, pero yung ama mo, sinisiraan yung katandim mo, tapos wala kang ginawa, ni hindi mo pinigilan, ni hindi mo sinaway ang iyong ama para magpakalat ng kasinungalingan o fake news. O nagtagumpay sila dahil hanggang ngayon, yung mga DDS, naniniwalang bangag si President Bongbong Marcos na kung talagang gagamitin yung utak nyo, isa na lang po ang kidney ni President Bongbong Marcos. Sa edad niyang yan, kung siya ay gumagamit pa ng mga illegal na substance, hindi na po kakayanin ng katawan niya. Ilang taon na ba si President Bongbong Marcos at sa dami ng trabahong ginagawa niya? Sa tingin niyo, hindi makukulta ang utak ni President Bongbong Marcos kung habang ginagawa niya at sinusolusyonan lahat ng problema ng ating bansa, lalo-lalo na yung flood control anomalies na yan,
Yung problema sa korupsyon, sa tingin nyo makakapag-isip pa ng matino ang isang presidenteng nagko-cocaine para hanapan ng solusyon lahat ng problema natin? Pero siyempre, ang mga DDS, kailangan nilang ipagpatuloy ang naratibo nila na si President Bongbong Marcos ay bangag at drug addict. Hindi sila papayag na maging maganda ang imahe ni President Bongbong Marcos dito sa atin at sa ibang bansa. Tingnan nyo na lang yung paggalang na binigay kay President Bongbong Marcos diyan sa huling summit na pinuntahan niya para sa ASEAN. Kung gaano hinahangaan si President Bongbong Marcos, hindi po matanggap ng mga DDS yan. Ang system nito, sila-sila na lang ang naniniwala sa kanilang naratibong pinapakalat. Drug addict? Nagko-cocaine? Yan ba ang itsura ng isang drug addict na presidente? Sabi ko sa inyo kung drug addict yan si President Bongbong Marcos, matagal nang bumigay ang katawan niyan sa dami ng trabaho niya at sasabayan pa niya ng paggamit ng droga. So, yan din ang ginagawa nila kay Martin Romualdez. So, nakita nyo sa ngayon, marami ang naniniwala na may kinalaman itong si Martin Romualdez dyan sa anomalya sa flood control. Pero ano ang ginawa ni Martin Romualdez? Out of delikadesa, nagbitiw siya bilang House Speaker at handang-handa siyang humarap sa kahit na anong investigasyon. Sa bagay, tulad nga ng sinabi ko, ito ang pagkakataon para malinis nila ang pangalan nila. So with Saldico, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and Martin Romualdez, hintayin na lang natin kung sino sa kanila ang talagang dapat makulong at kung sino ang ginawan lang ng intriga para masira ang pangalan sa publiko. Pero, sinasabi ko naman sa inyo, kapag mapatunayan na may kasalanan si Martin Romualdez, una siyang dapat makulong. Dahil tulad ng sinabi ni President Bongbong Marcos, walang sisinuhin, walang sasantuhin. So ayan, sunod-sunod na po ang mga kaso na ating susubaybayan at sino-sino ang pakakasuhan ng ICI. Dahil ang hinihintay po ng taong bayan ay hindi lang yung maakusahan, kundi gusto nilang makitang may makulong. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.